Nabuntis ko ang babaeng hindi naman kagandahan, pero totoo pala talagang ang pagmamahal ay kusang natutunan. Dear Ate Ann, tawagin mo na lang akong Bencio at 33 years old at kasal na ako sa taong hindi ko inaasahang magiging asawa ko, si Bebeng. Ito ay isang kwento na makapagbibigay inspirasyon sa mga lalaking panlabas na anyo lamang ang tinitignan sa isang babae. Anyway, balik tayo sa kwento ng aking pag-ibig. Simulat sa pool, wala akong balak na seryosohin si Bebeng. Isang beses ko lang kasi siya nagalaw dahil sa kalasingan at lungkot, siya. Kakatapos lang kasi ng relasyon ko noon, kaya siguro naging mahina ako sa tukso. Makalipas ang ilang linggo, nalaman kong buntis siya. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang epekto ng isang gabi ng pagkakamali. Hindi ko siya mahal, pero ayokong maging irresponsableng tao. Alam ko sa sarili ko na may paninindigan ako, kaya pinanindigan ko ang sitwasyon. Pinakasalan ko siya kahit sa loob-loob ko, alam kong hindi ito ang buhay na inaasam ko. Pagkatapos ng aming kasal, ilang linggo pa ang lumipas, bago ulit may nangyaring sa ikalawang pagkakataon. At tulad ng una, dahil din ito sa kalasingan ko. Napagtanto kong parang wala pa ring pagbabago sa nararamdaman ko. Hindi ko pa rin siya mahal. Hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang pisikal na anyo. Hindi siya maganda dahil ang kanyang isang mata ay duling. Wala akong nararamdamang atraksyon sa kanya at sa tuwing iniisip ko ang dati kong mga nakarelasyon, lalo lang lumalalim ang panghihinayang ko sa mga desisyon ko sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, si Bebeng ay napakabait. Hindi ko maitatangging siya ang nag-aalaga sa aming pamilya ng buong puso. Magaling siya sa lahat ng gawaing bahay. Sa pagluluto, paglilinis, at pag-aalaga sa anak namin. Malinis siya sa lahat ng bagay at talagang maasikaso. Kahit na hindi ko siya mahal sa paraang romantiko, hindi ko rin maiwasang humanga sa dedikasyon at sakripisyo niya para sa amin. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, at katabi ang natutulog na si Bebeng, napaisip ako. Nakatingin ako sa kisame, sinusubukan kong timbangin ang lahat ng nangyayari. Paano kung tama ang desisyon kong pakasalan siya? Paano kung ang pagmamahal ay natutunan at hindi palaging nararamdaman agad? Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng paborito kong sinangag at tuyo. Si Bebeng masigla sa kusina habang ang anak namin ay tahimik na natutulog sa kanyang kuna. Nang makita ko ang ngiti ni Bebeng habang inihahanda ang agahan, may kung anong tumama sa puso ko. Hindi ko man siya mahal noong una, pero parang may nagbago. Minsan, hindi kailangan ng matinding atraksyon para makaramdam ng pagmamalasakit. Minsan, sapat na ang makita kung paano kaalagaan ng isang tao para malaman mong mahalaga ka sa kanya. Habang nag-aalmusal kami, napansin ko ang pagod sa mukha ni Bebeng. Siya ang nag-aalaga sa lahat ng bagay sa bahay at hindi ko man lang napapansin ang mga sakripisyo niya. Naisip ko, ang mga bagay na hindi ko gusto sa kanya, ang pisikal na anyo, ang pagiging simple niya, ay tila nawawalan ng halaga sa harap ng mga bagay na ginagawa niya para sa amin. Isang araw, nagpa siya akong sorpresahin siya. Hindi ako madalas magpakita ng ganitong klaseng effort, pero gusto kong ipadama sa kanya na pinahahalagahan ko siya. Habang abala siya sa pag-aalaga sa anak namin, bumili ako ng paborito niyang tsokolate at isang maliit na bouquet ng mga bulaklak. Nang ibigay ko ito sa kanya, nakita ko ang pagkamangha at saya sa kanyang mukha. Bencio, para sa akin ba to? Tanong niya, tila hindi makapaniwala. Oo, Bebeng, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Sagot ko. Hindi ako sanay sa mga ganitong kilos, pero alam kong kailangan kong simulan ang pagpapakita ng pagmamalasakit. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, Bencio. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Habang niyakap niya ako, napagtanto ko na ang mga maliliit na bagay, mga simpleng kilos ng pagmamalasakit, ay maaaring magtulay ng puwang sa pagitan namin. Unti-unti natutunan kong tingnan si Bebeng hindi lang bilang ina ng anak ko, kundi bilang isang taong may sariling halaga. Natutunan ko ring mahalin si Bebeng sa paraang hindi ko inaasahan. Hindi ito ang klase ng pagmamahal na napapanood sa mga pelikula o nababasa sa mga nobela. Ito ay isang pagmamahal na nahubog ng panahon, ng mga sakripisyo, at ng mga maliliit na bagay na araw-araw niyang ginagawa para sa amin. Ngayong may anak na kami, alam kong mas kailangan kong maging mas responsible, hindi lang bilang ama, kundi bilang asawa. Hindi ko man napili si Bebeng noong una dahil sa pagmamahal, pero ngayon,
Napagtanto kong siya ang tamang kasama ko sa buhay. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa tamang panahon o tamang paraan, pero naniniwala ako na ang mahalaga ay kung paano ito nagtatapos. Sa ngayon, alam kong masaya ako sa piling ni Bebeng kahit hindi perpekto ang simula namin. Sa wakas, natutunan ko ring mahalin siya ng buo. Maraming salamat Ate Ann sa pagbigay ng espasyo para mailabas ko ang nararamdaman ko. Sana'y marami pang mga kapwa ko lalaki ang hindi tumutingin sa panlabas na anyo ng mga babae lalo na sa may mga kapansanan, ngunit worth it na ipaglaban. Ang pagmamahal ay natutuhan kung nais mo talagang subukan.